ang pinaka-pinagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Ang bilis ng araw, December 1 na ngayon. 24 days na lang, Pasko na. Talagang ang saya-saya na natin. Pinipilang mo talaga ang araw. Excited, eh. Talaga namang masaya talaga ang mga tao ngayong panahon ito ng holiday season. Kaya lang, meron pong mga balita, mga pangyayari sa ating paligid at sa buong mundo na naghahatid ng lungkot at pangamba sa marami. Halimbawa, yung nangyayari po ngayon sa Mumbai, India. Oo. At saka sa Bangkok, Thailand, di ba? Sa akin lang doon, Tunying Atom, sana lang wala tayong mga kababayan na magbuwis ng buhay. Walang mga Pinoy na nandun ngayon na magbuwis ng buhay kasi Pasko eh. Oo naman. Dapat maging masaya tayo. Alam mo, speaking of buhay, itong mga nakilala ko, actually binisita ko sila kahapon. Ito yung mga disabled na sinagtala. Iba sa kanila dito, dekada na po, 3 dekada nang nakatira dito. Ito na yung buhay, pamilya nila. At maraming Pasko na rin silang nagdiwang dito. Hirap sila sa kalagayan nila dahil pinanganak silang hindi makapaglakad. Pero ang maganda sa kanila, sa kabila ng kapansanang ito, talagang go! Diretso pa rin yung buhay. Sana. Oo. Alam naman, mga hamon ng buhay, iba-ibang forma talaga yan. Itong mga nakilala ko naman, talaga nagpupursige sila sa larangan ng sports. Ito yung mga magagaling na BMX riders. Tunying? Oo naman. Pinangarap ko rin yan nung bata ako, di ba? Pero itong mga to, kahit na hindi sila nakakakuha ng suporta mula sa gobyerno, talagang sila mismo yung nagsasakripisyo para makapag-compete sa ibang mga bansa para lang ma-represent ang bansa natin. Pursigido, no? Talagang Paskong-Pasko tayo ngayon, ha? Ang tema natin ay hamon. Hamon, ayan. Hamon ng buhay ni Sol at hamon ng kompetisyon kay Atom. Ako naman, kakaiba ang hamon sa akin. Ano naman? Ang hamon sa akin, kung kaya ko bang maging construction worker kahit na 2 araw lang, ano? Kinaya mo, kinaya mo. Ako, napakahirap. Napakahirap talagang magbuhat, magkatam, alam mo yan. Kung ano-ano pa na ginagawa ng mga piyon, ng mga mason sa mga construction site. Kung wala po sila, wala siguro itong mga naglalakihang building na nakikita natin dito sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa. Paano nga ba ang buhay ng isang construction worker, ng isang mason, o ng isang piyon? Narito po ang kanilang kwento. Sa kabila ng sinasabing global financial crisis, wala pa ring puknat ang pagsigla ng konstruksyon dito sa ating bansa. At bilang katunayan, dito lang sa Metro Manila, hindi mo mabibilang ang dami ng mga gusali na ngayon ay ipinapagawa. Pero hindi po basta kusang tumutubo ang mga gusaling ito. Hindi siya tatayo kung wala ang mga mason, ang mga piyon, mga foreman at mga simpleng construction worker. Paano ba pinangangalagaan ang kanilang kalusugan? Paano ba pinangangalagaan ang kanilang kaligtasan? At higit sa lahat, naibibigay ba ang tama nilang kaupahan? Yan po ang ating susubukan, buhay ng mga construction worker. High-rise ang karamihan sa mga itinatayong gusali ngayon. Pero sa kabila ng mga modernong kagamitang ginagamit sa isang construction site at mahigpit na pagpapatupad ng mga safety procedures, hindi pa rin maiwasan ang pagkakaroon ng mga aksidente. At kung hindi mamalasin ng isang construction worker, mga sugat lamang sa katawan ang matatamo niya. Batay sa ulat ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor,
Kung building construction ang pag-uusapan, noong 2007 sa National Capital Region, 6 katao ang namatay at 11 naman ang sugatan sa magkakahiwalay na insidente. Mula naman itong Enero, 6 katao ang naiulat na namatay, 16 katao naman ang patay at 4 ang sugatan mula nung 1 taon sa ginagawang barko ng Hanjin sa Subic. Kaya't inalam ko kung bakit may mga construction workers na nahuhulog at naaaksidente. Sa mga construction, yung kinukuha lang ng mga contractor, yung mga tatawag namin na fly-by-night contractor, tsaka yung mga pulot-pulot lang walk-in. So pag inutusan nila, siyempre trabaho yan, susunod lang sila sa kanilang boss. So akit doon sa gilid, wala silang tatawag na safety belt. Kaya, So kapag mayroong nahulog na construction workers sa site, yun po tao ng kontratistang kolorum. ayan, ganun po yan, sir. Kaya pumasok tuloy sa isip ko, nasan kaya ang pagkukulang? Nasa kanila ba o sa mga taong nagpapatupad sa kanilang kaligtasan? Isa sa pinakamabigat na trabaho at napakadelikado ang pagiging construction worker. Pero kahit na ganito, marami pa rin pumapasok sa ganitong uri ng trabaho. Alam po ninyo, nandito ako ngayon sa isang ginagawang building. Aalamin natin ngayon kung paano ba tinitiyak ng mga safety officers ang kaligtasan at kalusugan ng mga kapatid nating manggagawa. Sinamahan ako ng Assistant Safety Officer na si Mark sa isang ginagawang gusali sa Quezon City. Una naming pinuntahan ang holding area kung saan naroon ang mga materyales na gagamitin ng bawat manggagawa. Dito pa lang sa areang ito, ipinapatupad na agad ang mga safety procedures. Dito, tulad ko, bisita na ako dito, pero kailangan ko mag-suot ng hard hat. Ano ba mga dapat na gear na suot ng workers? Depende sa trabaho mo eh. Kung trabaho mason ka o helper ka, helmet and safety shoes, pwede na. Pero dapat as long na naka-long pants ka, mas maganda kung long sleeves ka. Maliban sa mga safety gears na suot nila, kailangan sumailalim sa isang indoktrinasyon para malaman ang mga safety procedure at lumahok araw-araw sa ginagawang toolbox meeting. Ano yung pinaka-salient points dun sa toolbox meeting ko? Yung pinaka-importante. Pinaka-importante na advice palagi namin yung safety para sa lahat. Ano mga hazard na dapat ay aware ang mga trabahador ninyo? Yung pinaka-importante, yung pinaka-delikadong hazard kasi yung mahulog ka eh. So kailangan palagi lagyan natin ng barrier yung mga pwedeng lugar na pwedeng mahulog. Kung may gano'ng aksidente nangyayari, insured ba yung Wala insurance, wala. Sa napakadelikadong trabaho ng mga piyon at mason na siyang may pinakamabigat na gawain, nakakalungkot isipin, wala pala silang insurance. Kung madisgrasya, TY at charge to experience na lang. Construction worker din ang may pinakamababang sweldo. Ayon sa Department of Labor, dapat nasa minimum wage. Kinabukasan, muli akong bumalik sa construction site. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang sasabak sa trabaho bilang piyon o yung tagabuhat, yung pinaka-dirty job, ika nga. Bakbakan natin. Bago ako magsimula, gaya ng ibang manggagawa, kailangan puntahan ko muna ang safety office at sumailalim sa indoktrinasyon. Kailangan talaga mabigat. Okay. Para matibay, ano? Yan. So kahit mabagsakan to ng bakal, hindi mararamdaman ng paa. Matibay, hindi ba to substandard, boss? Okay. So matibay ito, ha? Ano nga ba sweldo ng construction worker? Mamaya, tatanong natin doon sa mismong piyon na makakausap natin.